Sa Senado, Jojo Ismael. Joe, good morning. Yes, good morning, Arjo at Zarina. Pag natapos ng isang buwang bakasyon ngayong Kapaskuhan at sa pagsalubong ng bagong taon, muling magiging abala ang ating mga mambabatas, partikular ang ating mga senador sa kanilang pagbabalik sesyon sa Enero. Ito upang harapin ang mga mas critical na panukalang hakbangin. Kabilang na rito ang isinusulong ng Administrasyong Duterte sa pagpapalit ng forma ng gobyerno tungo sa federalismo. Ang Senado ay nag-recess para sa holidays noong 16 ng Disyembre at sila ay babalik sa 18 ng Enero. Ayon kay Senate President Coco Pimentel, sila ay magpapahinga muna ngayon habang ang Kongreso ay nakabakasyon at asahan na sila ay makaharap sa mas masikip na schedule sa kanyang pagbabalik sa Enero hanggang sa buwan na ito ng Marso. Anya kanila lang bubuksan ang usapin patungkol sa federalismo na isang legislative priority ng administrasyon ng Pangulo Rodrigo Duterte. Sa kasalukuyan, may dalawang magkakagwalay na panukalang batas na nakapending sa mataas na kapulungan ng Kongreso para sa pag-amyenda ng 1987 Constitution sa pamagitan ng Constitutional Convention na inakdaan ni Senate President Pro Tempore Franklin Drilon at Senador Liz Zubiri. Ang mga naturang panukalang batas ay pinaniniwalaan ng mga inisyal na hakbangin na ito tungo sa pagpapalit ng sistema ng pamahalaan tungo sa federalismo, isang sistema na magde-default o maglilipat ng kapangyarihan ng centralized government tungo sa mga lalawigan na gagawin bilang mga autonomous state na maaaring magpasimulo sa pagpapaunlad ng mga kanayunan na maaaring sabihin na hindi nagagampanan ng kasalukuyang centralized system ng gobyerno. Matatandaan na tinutulak din ng magamang Pimentel ang federalismo na ayon sama ni Senate President Coco Pimentel na si dating Senador Nene Pimentel na nais nila maipatupad sa bansa ang naiibang federalismo ng mga Pilipino na hango mula sa mga best practices mula sa mga bansa ng Europa, North America, Australia, Malaysia at ang mga emerging federations sa South America at Africa. Ayon kay Senate President Coco Pimentel, walang mawawala kung aakasin ng bansa ang federalismo sapagkat ito'y kritikal umano para sa mamiting pangkapayapaan at pangkaunlaran sa Mindanao at maging sa buong Pilipinas. Una dito, ipinanukala ng nakatapos ng Pimentel ang pagkahati ng Pilipinas sa 11 federal states. 4 sa Luzon, ang Northern Luzon na bubuuin ng kasalukuyang Regions 1, 2 at ang Cordillera Administration Region. Ang Central Luzon na kapapalooban ng Southern Tagalog at ang Bicol. Ang Metro Manila ay magiging isang hiwalay na federal state na tatayo bilang federal capital. Samantalang Visayas ay magkakaroon ng 4 na estado. Ito ay ang Eastern Visayas o ang kasalukuyang Region 8, Central Visayas o ang Region 7, Western Visayas o Region 6 at ang bagong bubuuing grupo ng mga lalawigan na Mindoro, Palawan, Romblon at Marinduque. Ang Mindanao ay may 3 federal state at ito'y ang Northern Mindanao na bubuuin ng kasalukuyang Regions 9, 10 at hilagang kalahati ng Regions 13. Southern Mindanao na kabibilangan ng Regions 11, 12 at katimugang kalahati ng Regions 13 at ang hiwalay na federal state para sa ipinapanukalang Bangsamoro Region. Para sa Radyo Vision, Jojo Ismael nag-uulat, Media ng Bayan. Maraming salamat, Jojo Ismael.